Inihanda na ni Ghislaine ang kanyang espada para protektahan ang kanyang sarili laban kay Bernaf. Hindi pa man nakakaatake si Bernaf pero malaki na ang kumpiyansa nito na maililigpit na nila ng madali ang ating bida. Kinutuban si Ghislaine sa biglaang pagngiti ng kanyang kalaban. Agad niyang pinakiramdaman ang kanyang paligid, sa pangamba na maaaring may inihanda na agad ang mga itong patibong bago pa man siya nakapasok doon. Nagkatotoo nga ang kanyang hinala noong bigla na lang lumabas ang isang lalaking assassin mula sa isang palamuting full body armor. Agad na sinaksak ng lalaking assassin ang upuan kung saan nakapwesto ang ating bida. Mabuti na lang at nakagulong agad si Ghislaine sa sahig kaya naiwasan niya ang pag-ambush ng assassin na lalaki. Sinamantala niya ang posisyon ng lalaki at agad niya itong sinipa ng napakalakas sa sikmura. Sa lakas ng pag-atake ng ating bida ay napatila po nito sa labas ng bintana ang inatake niyang assassin. Nagulat sina Bernaf at Amelia sa lakas at bilis na ipinamalas ng ating bida. Sinabihan ni Ghislaine si Amelia nang pumalpak nga raw ang plano nito na pagpatay sa kanya gamit ang inihanda nitong assassin. Nagpapanggap pa nga raw itong mabait sa harap ng ibang tao gayong patalikod naman pala ito kung umatake. Sinabi rin ni Ghislaine na wala nga raw pala ang mga itong alam sa tamang pag-asikaso at pagtanggap ng bisita. Sumugod na ang ating bida at inunahan na ng pag-atake si Bernaf. Habang umaatake ay sinabi niya rin na wala ba raw talagang dangal sa pakikipaglaban ang Rayfold family. Humingi ng pasensya si Bernaf pero sinabi niya rin na si Ghislaine naman daw ang unang bumastos sa kanilang young lady. Basta na nga lang daw itong pumunta doon nang hindi muna ipinapaalam sa kanila. Ang mga ganoong klaseng araw ng tao ay hindi talaga karapat-dapat na makatanggap ng tamang pagtrato. Sa gitna ng kanilang laban ay biglang inipit ni Bernaf ang espada ni Ghislaine, mabuti na lang at mabilis na nakaiwas ang ating bida sa ginawa nitong pag-atake. Pagkatalon ni Ghislaine ay agad nitong sinipa ang isang kamay ni Bernaf. Noong mapigilan na niya itong umatake ay agad niya naman itong sinipa sa may bandang tiyan. Dumistansya ng bahagya si Bernaf. Hindi ito napuruhan dahil halos sinabayan din ito ng pag-atras ang pagsipa ng ating bida. Naisip ni Bernaf na maraming araw siyang naririnig na puro lang yabang si Ghislaine at wala itong kahit na anong maibubuga. Pero mali nga raw pala ang kumakalat na balita dahil mukhang hindi lang naman isang baguhan ang ating bida. Tinanong ni Amelia ang kanyang escort knight kung ano ba raw ang ginagawa nito, dapat nga raw ay seryosohin na nito ang pakikipaglaban. Bilisan na nga raw agad nito at nang maihatid na nito sa kanya ang ulo ng walang hiyang si Ghislaine. Patunayan nga raw ni Bernaf na totoo ang sinasabi nito na ito ang magsisilbi niyang espada. Tumugon na si Bernaf at sumagot kay Amelia nang hindi niya nga raw ito bibiguin. Itinutok niya sa direksyon ni Ghislaine ang kanyang espada at sinabi na sumugod na nga raw ito. Natawa ang ating bida habang sinasabi na ano nga raw ang karapatan ng isang escort knight para bigyan siya ng utos. Sumagot si Bernaf nang binibigyan na nga raw niya ng pagkakataon ang ating bida para una itong umatake. Pero kung mas gusto nga raw ni Ghislaine ng sabayang bakbakan ay pagbibigyan niya raw ito. Lumapit ng mabilis si Bernaf para sugurin ang ating bida. Nagulat si Ghislaine dahil hindi niya inasahan na makakaatake si Bernaf ng ganoong kabilis. Mabuti na lang at naitagilid niya agad ang kanyang katawan bago pa man siya nito mapuruhan. Nakalihis man agad ang ating bida pero nahagip pa rin siya sa mukha ng kanyang kalaban. Naisip niya na napakabilis nga raw pala ng escort knight na ito. Pinagpatuloy ni Bernaf ang bilis ng kanyang pag-atake. Sa pagkakataong ito ay nakakadepensa na si Ghislaine, nagagawa na niya ito dahil nagiging pamilyar na siya sa bilis ng kanyang kalaban. Napaisip si Amelia kung paano nga raw nagagawa ng walang kwentang si Ghislaine na makipagsabayan ng pakikipaglaban kay Bernaf. Kung kanina lang ay tiwala pa si Amelia na mapapatay niya agad ang ating bida, ngayon ay nababahala na siya sa maaaring kahinatnan ng nagaganap na laban. Patuloy pa rin na inaatake ni Bernaf ang ating bida, hindi siya tumitigil para mahanapan niya ito ng butas. Matagumpay na nakakadepensa si Ghislaine sa bawat pag-atake ng kanyang kalaban. Pero may biglang ginawa si Bernaf para mapatamaan na niya ang ating bida. Hinintay niya ang pag-atake ni Ghislaine para maipit niya sa kanyang tagiliran ang gamit nitong espada. Noong wala na itong magamit na sandata ay doon na niya ulit ito inatake. Napangiti ang ating bida dahil muli na naman daw itong ginawa ni Bernaf. Gaya ng nangyari kanina,
Umikot muli si Ghislaine para samantalahin ang posisyon ng kanyang kalaban. Pero hindi niya na inasahan ang mga sunod na nangyari. Napigil ang pag-ikot niya sa ere noong gumamit na si Bernaf ng mana habang iniipit ang kanyang espada. Sinabi ni Bernaf na hindi na nga raw uubra ulit sa kanya ang ginawa kanina ni Ghislaine. Ibinalibag ni Bernaf sa sahig ang ating bida at tuluyan na niya itong tinanggalan ng sandata. Ininda ni Ghislaine ang lakas ng pagkakabagsak sa kanya. Agad na umatake si Bernaf habang nakatumba pa ang ating bida. Pero hindi niya ito naituloy noong muli na namang sipain ni Ghislaine ang hawakan ng kanyang sandata. Tumalon patalikod ang ating bida para dumistansya papalayo sa kanyang kalaban. Naisip niya na ginagamitan na nga raw siya ngayon ni Bernaf ng mana kaya hindi na nagtagumpay ang ginagawa niyang pag-atake. Sinabihan ni Bernaf ang ating bida ng ibang-ibang araw ito kumpara sa mga balita na nakarating sa kanya. Mukhang makikilala mo nga lang daw talaga ang isang tao kapag personal mo na itong nakaharap. Sinabi rin ni Bernaf na ang swordsmanship nga raw na ginagamit ni Ghislaine ay mukhang natutunan nito mula sa loob ng totoong laban. Tinanong niya ang ating bida kung nakuha ba raw nito ang gamit nitong estilo mula sa mga nakakalaban nitong barbarian tribes. Nasabi niya nga raw ito dahil hindi ito karaniwan at hindi basta-bastang matututunan gamit lang ang simpleng pagsasanay. Pagkabato ni Bernaf sa inagaw niyang espada ay sinabihan nito si Ghislaine nang marahil nga raw ay epektibo ang gamit nitong techniques kung nasa loob ito ng isang magulo at malawakang labanan. Pero hindi nga raw ito gagana sa kanya kaya hanggang dito na lang ang katapusan ng ating bida. Naisip ni Ghislaine na gaya nga raw ng inaasahan niya, masyado pa nga raw maaga para kalabanin niya si Bernaf. Ang bawat pag-atake nga raw nito ay napakadelikado dahil lagi itong nakapuntirya sa kanyang ulo. Sa sandaling iwasan niya raw ito ay doon na siya nawawala sa balanse at tiyempo. Kapag naman daw naging malapitan na ang kanilang labanan ay doon na lumalabas ang kalamangan nito sa pisikal na pangangatawan, mas lalo pa nga raw siyang nahihirapan na kalabanin ito gamit lamang ang kanyang mga teknik. Naisip ni Ghislaine na mukhang dapat nga raw simula palang umpisa ay hindi na niya sinubukan na kaharapin si Bernaf. Pero kinailangan niya nga raw itong gawin dahil limitado na din lang ang oras na mayroon siya. Kumilos na ang ating bida at ginamit na ang itinatago niyang alas. Nagtaka si Bernaf noong mapansin nito na may mana na dumaan sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkabahala noong mapagtanto niya na parang naghuhugis itong sinulid. Walang kamalay-malay si Bernaf na bigla na lang tatama sa likuran ng kanyang ulo ang espada na inagaw niya sa ating bida. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Ghislaine at agad na nilapitan ang nahihilong si Bernaf. Noong malapitan na niya ito ay agad niya naman itong tinod sa ulo. Napapaisip si Bernaf kung paano nga raw nagawa ng ating bida ang skill na ginamit nito sa hinila nitong espada. Nangamba si Amelia noong makita nito na nadedehado na si Bernaf. Tumalon ng mataas si Ghislaine para wakasan na ang kanyang kalaban. Pero hindi ito nangyari dahil sa mga huling sandali ay nagawa pa ring makadepensa ni Bernaf. Ginamit na ni Bernaf ang magkabila niyang kamay para pigilan ang bigat ng pag-atake ni Ghislaine. Winasiwas niya ng malakas ang kanyang espada para mailayo na niya sa kanya ang ating bida. Parehas na pumorma ang dalawa para ipagpatuloy ang kanilang paglalaban. Pero sinabihan muna ni Bernaf ang kanyang young lady nang kailangan na raw nitong umalis doon. Sa mga puntong ito nga raw ay hindi na niya magagarantiya na mapoproteksyonan pa niya ito. Ngayon nga raw ay ibubuhos na niya ang lahat ng kanyang makakaya para kalabanin ang ating bida. Sumang-ayon si Ghislaine at sinabihan si Bernaf ng yun nga raw ang tama nitong gawin kung gusto talaga siya nitong kalabanin. Sinabi rin ng ating bida na medyo matagal na nga rin daw siyang hindi nakakakita ng ganoong kahusay na kalaban.